Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako nga pala si Carmela. Naninirahan sa lalawigan ng Romblon. Nasa edad 20 mahigit pa lamang ako nang mangyari ang kaganapang ito. Nang mga panahong yon ay naninirahan pa lamang ako sa isang maliit na komunidad sa lugar ng Romblon kasama si Lola Esme, Lolo Arsenio at ang nag-iisa kong kapatid na si Lisa. Dekada 90 ito nangyari. Nang mga panahong yon ay kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang bayan na nasa mga mahigit kalahating oras lamang ang layo mula sa tirahan ko. Isa akong serbidora noon, mga kagiliw. Kaya kung minsan ay alanganing oras na ako nakakauwi sa bahay namin. Medyo liblib din ang baryo namin at kokonti pa lamang ang mga taong naninirahan doon. Isang beses nga noon, inaabot na ako ng alas 8 mahigit ng gabi. Dahil sa alanganing oras na nagsara ang kainang pinagtatrabahuan ko. Bumiyahe pa ako na mahigit kalahating oras. Kaya noong makarating ako sa bungad ng baryo, pasado alas 9 na. Nataon pang walang buwan ng gabing yon. Kaya't sobrang dilim talaga ng buong paligid. Medyo maanggi pa noon gawa ng may nagbabadyang bumagsak ang ulan sa kalangitan. Maya't mayari ng pagsilay ng kidlat sa kalangitan at may mahihinang kulog akong naririnig noon. Bitbit ang flashlight. Halos takbuhin ko ng daan. Makarating lamang ako kaagad sa bahay namin. Pero noong nasa parte na ako ng walang kabayan, nagulat ako nang makarinig ako ng mahihinang kaluskusan na para bang galing yun sa may talayban. Sino yan? May tao ba dyan? Lumabas ka. Kung hindi, hahambalusin kita nitong bitbit kong pamalo. Pagmamatapang kong sabi nun, kahit naramdam ko ang pangangatog na mga kamay ko dahil sa takot. Walang ano-ano. Tuluyan na akong napatili at napatalon nang biglang may lumabas na lalaki mula sa talayban. Duguan ang lalaking yon. Halos mawasak na ang suot niyang damit na para bang nakipagdumugan at pinagwawasak ng kaaway ang kasuotan niya. Susuray-suray din siyang naglalakad papalapit sa akin. At sa garalgal at mahinang boses nito, humihingi siya ng tulong bago tuluyang bumagsak sa kalsada. Nag-aalangan pa akong lapitan ng lalaki sa takot at isiping baka isa itong kriminal. Baka nakapatay ito ng tao kaya duguan yon. Pakiusap, tulungan mo ako, sabit niya. Habang pinagmamasdan ko ito ay hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkahabag. Nakakaawa ang kalagayan ng lalaki. Pero ganun pa man, ay may agam-agam ako sa sariling huwag itong lapitan at tulungan nun. Pero nang makarinig ako ng mga yabag mula sa pinanggalingan ng lalaki, may kung anong bagay ang pumasok sa isipan ko. Dali-dali ko nang nilapitan ng nakahandusay na lalaki na yon. Nagmadaling inalalayang makatayo. Inakay ko na nga siya papunta sa bahay. Makaraan ng ilang minuto, nang makarating ako sa bahay, nagulat pa si Lola Esme at Lolo Arsenio na makita nilang daladala ko noon. Imbis na sagutin ko ang tanong nila kung sino ang taong kasama ko, humingi na lamang ako ng tulong sa kanila na ipasok sa loob ng bahay ang lalaking yon. Nagnamadali naman si Lolo Arsenio. Tululungan niya akong akayin papasok ang lalaki. At noong may upo na ng maayos ay muli niya akong tinanong kung sino ba yon. Ikaw na bata ka.
Halika nga rito at sagutin mo ng maayos yung tanong ko. Sino yung kasama mo? Abay, nagtatrabaho ka lang sa bayan tapos pag uwi mo dito, may akay-akay ka ng lalaki. Ano, kumikerengkeng ka na? Pagalit ng tanong ni Lola Esme at pinandilatan ako ng mga mata. Lola naman, kerengking ka agad eh. Hindi ba pwedeng tinulungan ko lang yung tao? Abay, malay ko ba? Ayos lang naman sa akin kung kekerengking ka. Tumatanda ka na't hindi na paurong ang edad mo. Ilang taon na lang lalagpas na ng kalendaryo ang edad mo ha. Kailan mo pa balak magkaroon ng karelasyon ha? Kapag puro puti na yung buhok mo. Hindi ko alam kung maaasar ba ako kay Lola noon o matatawa. Hindi ko kasi batid kung seryoso ba siya sa sinasabi niya o hindi noon. Kayong dalawa dyan, tigil-tigilan nyo nga yung walang kabuluhang pag-uusap ninyo. Pumarito kayo, tulungan ninyo akong linisin at gamutin ang sugat ng lalaking ito. Agad na lumapit ako kay Lolo Arsenio. Tinulungan na nga itong linisin ang sugat ng lalaking yon. Habang nililinis ko yon, doon ko nakita ang napakarami niyang galos sa katawan. Maliban sa sugat niya sa tagiliran na parabang sinaksak siya ng matutulis na bagay. Kung hindi pa tinalian ni Lolo Arsenio ang sugat niya, hindi pa titigil ang pagdurugo nun. Matapos kang gamutin ng abuelo ko ang sugat ng lalaki ay payapa na itong nakatulog. Matapos kong makapagbihis, ay kinausap ako ng masinsinan ni Lolo Arsenio at tinanong tungkol sa lalaking dinala ko sa bahay nun. Sinabi ko naman sa kanyang lahat at kung saan ko nakita ang taong tinulungan ko. Mukha naman siyang mabait eh. Sa tingin ko hindi niya kayang gumawa ng masama. Baka napagtripan lamang siya na kung sino man dyan sa daan. Hayaan mo at bukas kapag nagising na siya ako na mismo magtatanong kung anong nangyari sa kanya at kung bakit napadpad siya dito sa baryo. Wika pa ni Lolo Arsenio habang hindi inaalis ang tingin sa lalaking yon. Nang gabing yun nga, Sir Seth, ay hindi ako masyadong nakatulog sa kakaisip tungkol sa lalaki. Bakit siya nasa baryo namin? Gayong alam kong hindi siya taga rito. At kung ano ang ginagawa niya at bakit marami siyang sugat sa katawan. Kinabukasan, tinanghali na ako ng gising. Kaya hindi na ako nakapasok sa trabaho noon. Matapos kong nakapagayos ay lumabas na ako ng silid. Nadatnan kong nagkikwentuhan sa sala si Lisa at si Lolo Arsenio, kasamang lalaking ginamot niya kagabi. Nagulat pa ako ng bahagya nun, dahil sa nakita kong masayang-masaya na nakikipagkwentuhan si Lisa sa lalaking ito. Magtataka ka, Sir Seth, gawa ng masungit at hindi pala kaibigan ng kapatid kong yon. Kaya nga palagi lamang ito sa loob ng bahay. At kung may kaibigan man ito, pili lang. Simulat sa pulay kilalang kilala ko ang ugali ni Lisa. Napakapihikan niya sa mga lalaki. At kung makikipag-usap man siya ay hindi ko pa siya nakitang ganun kasaya. Kahit papaning natuwa ako para sa kapatid ko nun. Hindi ko kasi lubos sa kalaing makikita ko sa ganung eksena ang kapatid ko. Magmula kasi nang mamatay ang mga magulang namin, ni minsan na hindi ko siya nakitang ngumiti ng ganon. Yun bang sayang aakalain mong wala ng bukas? Ay nako, hindi na kita ginising pa, apo. Alam kong pagod ka kagabi kaya hindi ko na dinistorbo pa ang pagtulog mo. Mag-almusal ka na lang. May nakahain ng almusal sa lamesa. Sambit ni Lola Esme nun. Kinatanghalian, umupo ako malapit sa pintuan para magpahangin nun. Kakatapos lang naming kumain ng pananghalian ng mga panahon na ito. Carmela, maraming salamat nga pala sa ginawa mong pagtulong sa akin kagabi ha. Nilingon ko ang lalaking nagsalita. Marahan na kong tumangot nagwikang wala yon. Kahit sino naman siguro, gagawin ang ginawa kong pagtulong sa kanya kanina. Kaya wala siyang dapat ipagpasalamat. Napapangiwing marahang kumilos ang lalaki
at lumapit sa kinauupuan ko noon. Sinabihan ko naman siyang hindi na muna dapat siyang nagkikilos dahil baka mamaya ay dumugo uli ang malaking sugat niya sa tagiliran. Tipid na ngumiti ang lalaki at nagpakilala itong Victor. Ayon sa kanya, ang dahilan kung bakit napadpad siya sa baryo namin at kung bakit may mga sugat siya. Napagtripan umano ang binata ng mga loko-lokong tambay noon. Swerte na nga lang umano dahil natakasan niya ang mga ito, kaya't saksak lang ang natamo niya. Tinanong ko siya kung nakilala niya ba o namukhaan ng mga tambay na dumali sa kanya. Kung gusto niya ireklamo namin ang mga tambay na yon para mabigyan ng hustisyang nangyari sa kanya. Huwag na, ayokong gumawa pa ng eksena. Isa pa, hindi ko namukhaan kagabi ang mga taong yun eh. Sambit niya. Maya-maya pa ay lumapit si Lolo Arsenio at sinabihan ng binatang sa bahay na raw muna ito manatili habang nagpapagaling. Kapag medyo maayos na raw ito at maghilom na mga sugat, pwede na itong umalis ng bahay kung nais niya. Nagpasalamat ang binata sa abuelo ko at nangakong hinding-hindi daw siya magiging pasaway hanggat nasa poder namin siya. Tatanawin niyang malaking utang na loob ang ginawang pagtanggap sa kanya ng walang pagdududa, lalong-lalo ng paggamot ni Lolo. Sa katagalan ng pag-uusap namin, may nakita akong matandang lalaki sa labas ng bahay. Nakatingin sa gawin namin yon. Malapit kasi ako sa pintuan kaya nakikita ko ang mga tao sa labas nun. Hindi ko na sana papansinin ng matandang lalaki. Kaya nga lang, nung tingnan ko ulit ito, ay iba na ang paraan ng pagkakatitig niya. At noong sundan ko kung saan siya nakatingin, nakita kong kay Victor ito nakatitig. Kumunot ang noo ko at napapaisip nun. Alam niyo kasi Sir Seth, kung nakamamatay nga lang ang mga titig na ipinukol ng matandang yon sa binata, baka bumulagta na si Victor sa sahig nun. Nakailang beses ko pang sinipat ang matanda pero ganun pa rin. Kaya medyo hindi na maganda ang pakiramdam ko. Ganun pa man ay pilit kong ipinag sa walang bahala yon. Dumaan ang ilang minuto. Umalis na rin naman ang matanda kaya't nakahinga na ako ng maluwag. Inisip ko na lamang na baka mali lamang ako ng hinala doon sa matandang yon. Baka bulag o malabo ang mata. Dumaan pa mga araw na natili sa bahay namin ang binata. Sa mga gabing na natili siya sa bahay, may mga pagkakataong nagigising ako ng hating gabi. May nalalangap akong mabahong amoy na umaalingasaw sa paligid. Napakaalinsangan rin ng buong paligid at para bang wala man lang kahangin-hangin na pumapasok sa bintana noon. Kapag tinitingnan ko naman ang bintana, nakabukas naman yun ng bahagya pero bakit ganon? Bakit walang hangin ang pumapasok sa loob ng kwarto ko? Isang gabi noon, ganon pa rin ang senaryo na nangyari. Ang kaibahan nga lang ay nakaramdam ako ng pagkahihinon kaya nagmadali akong bumangon at lumabas ng silid. Agarang tinungo ko ang banyo at doon ngayon naglabas ng tubig sa katawan. Matapos kong umihi ay bumalik na ako sa higaan naming magkapatid. Pero nang matapat na ako sa sala, wala sa hinihiga ang mahabang upuan ng binatang yon. Sandali pa akong nagpalinga-linga para hanapin ito pero wala. Hindi ko siya mahagilap kung saan nagpunta. Nang mga sandaling yon ay sumagi sa isipan ko na noong nagdaang gabi ay ganun rin ang nangyari. Naalala kong nagbanyo rin ako noon tapos pagbalik ko
Wala sa higaan ng binata. Sisilipin ko sana sa labas ng bahay yon. Ang kaso'y nakaramdam ako ng antok ulit kaya't nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad papunta sa silid nun. Naisip kong bukas ko na lamang itatanong sa binata kung saan siya nagpunta ng ganong oras. Kinabukasan, habang nagkakape kaming dalawa, tinanong ko si Victor nun. Sinabi kong nagising kasi ako nung hating gabi at wala siya. Sandaling tumigil sa ginagawa ang binata at nagwikang lumabas lamang daw siya ng bahay para magpahangin. Medyo naiinitan daw kasi ito at umaapdi ang mga sugat niyang malapit nang maghilom dahil sa pinagpapawisan siya at nababahiran ng pawis ang iilan sa mga sugat na yon. Matapos kong marinig ang paliwanag na ito, kahit pa paano nakaramdam ako ng hiya. Baka isipin itong pinapakailaman ko siya at inaalam ko kung saan siya nagpupunta. Pero sa kabilang banda mga kagiliw, may pagdududa talaga akong nararamdaman. Hindi ko nga lang matukoy kung anong klaseng pagdududa ba ang nararamdaman kong yon. Hanggang sa may nasagap akong balita sa isang katrabaho ko noon. Ang katrabaho ko kasing si Maya na taga Karatig City lang namin. May naikwento tungkol sa aswang. Ayon umano sa kanyang ama noong nakarang linggo lang, tumakbo umano yung aswang na nakaharap ng kapitbahay nila na si Mang Bencio papunta sa baryo namin. Duguan nga umano ang ulo ni Mang Bencio nung bumalik sa sitio. Pinukbok daw siya ng aswang kaya nakatakas yon at hindi na nahabol pa. May saksak umano sa tagiliran at maraming galos ang nilalang bago yun nakatakas. Napatigil ako nun. Hindi ko alam pero kung ano ang nangyari sa nilalang doon sa kwento ni Maya. Para bang ganun din ang nangyari kay Victor. Noong nakaraang linggo lang rin nangyari ang pagtulong ko sa binata. Hindi ko naman alam kung may humahabol ba sa kanya o wala nun. Dahil sa wala naman akong napansin o nakita. Dagdag pa ni Maya, nakaraan lang umano ay may sinugod na pamilya ng mga aswang sa liblib na lugar malapit sa paanan ng bundok. Ang iilan sa mga kalalakiang naninirahan sa kanilang sitio ang naghanap nun. Pero nakatakas umano ang anak nila. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi ni Maya o hindi. O baka namang nagkataon lang na sabay nangyari ang tungkol doon sa aswang na hinahabol ng mga kasiti niya at ang pagtulong ko kay Victor. Matapos kong marinig ang kwento ni Maya, medyo napapatanong na ako. Nagdududa ako sa katauhan ni Victor. Napatanong pa nga ako sa sarili kung tama ba yung ginawa kong pagtulong sa kanya? Paano kung siya yung tinutukoy ni Maya? Sa bahay, matapos naming kumain ay umupo na muna kami sa balkonahe para magpalipas ng oras bago matulog. Habang nag-uusap kaming dalawa ni Victor, may natanaw akong figurang naroroon sa malapit sa may puno ng mangga. Nung tinitigan ko yon, isa yung lalaki. Sa amin nakatingin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong kinabahan habang panakanakang sinisipat ang lalaki. Medyo naaabot kasi ito ng sinag ng liwanag ng ilaw sa poste. Kaya't batid kong wala pa sa katandaan ng lalaking yon. At sa palagay ko nga ay naglalaro lamang sa 30 hanggang 40 ang edad nito. Para maalis ang kabang nararamdaman ko, itinuon ko na lamang ang pansin sa binata. Pinilit kong umaktong normal para hindi mahalata ni Victor ang takot na nararamdaman ko noon. Victor, pumasok na tayo sa loob. Maya-maya na. Medyo naiinitan pa kasi ako sa loob eh. Kung gusto mo mauna ka na lang sa loob, susunod na lang ako mamaya. Magpapahangin lang ako saglit.
Aniya. Hindi mawaglit sa isipan ko ang tungkol sa sinabi ni Maya sa akin at ang tungkol sa taong palihim na nagmamasid kay Victor. Medyo nag-alala ako kay Victor noon, kaya naman hindi ako pumasok. Hindi ko siya iniwang mag-isa sa balkonahe. Sinabi ko sa kanyang sabay na kami pumasok. Mamaya na lamang din ako papasok noon. Ilang minuto pa ang pananatili namin sa balkonahe. Nang sa maya-maya ay bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na kalabog sa may bakuran. Yung tipong aakalain mong may nalaglag na isang bugkos na bunga ng niyog noon. Ganon kalakas ang kalabog na narinig ko, Sir Seth. Halos sabay kaming napatingin sa gawi kung saan banda lumagabog yon. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Titingnan ko lang kung anong bumagsak. Utos ni Victor. Nang tingnan ko ang binata ay napansin kong biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha niya habang nakatanaw sa bakuran nun. Napansin ko ring parang may inaamoy-amoy siya na para bang pusang hinahagilap ang pagkain nito. Victor, ayos ka lang ba? Tanong ko. Natigilan naman ang binata sa ginagawa at saglit na napatingin sa akin. Nang magtama ang mga tingin namin noon, sandali akong natigilan at kinurap-kurap ang mga mata. Paano ba naman kasi? Nakita kong parang biglang nag-iba ng panandalian ng kanyang mga mata noon. Para bang naging guhit na lamang yung itim. Alam niyo yung mata ng isang ahas. Bago pa man ako makapagsalita, ay hinatak na ako ni Victor papasok sa loob ng bahay at maigi niya nang isinara ang pintuan at mga bintana nun. Ayos ka lang ba talaga? Tanong ko. Naramdaman ko yung bagyang pangangatog ng mga kamay niya habang sinasara ang pintuan at bintana. Oo, ayos lang ako. Nang makumpirma niyang nakasara na lahat, hinayaan niya na akong maupo nun. Kaming dalawa lamang sa sala noon dahil nagpapahinga na ang kapatid ko at ang lolo at lola ko. Lalong umigting yung naramdaman kong pagdududa sa kanya. Biglang nag-iba ang kinikilos niya. Para bang hindi siya mapalagay nun. Sige na, magpahinga ka na. Matutulog na ako. Sabi niya. Pumasok na rin ako sa kwarto at hindi na nagtanong pa. Dahil nga sa nagduda na ako sa binata, nagtulog-tulugan ako ng gabing yon. Sa isip-isip ko kasi noon ay aabangan ko ang paglabas niya ng bahay namin mamaya. Malakas ang kutob kong lalabas ng bahay ang binata, kaya't susundan ko siya kung saan talaga siya pupunta at kung ano ang ginagawa niya. Hindi nga ako nagkamali. Ilang oras ang lumipas. Sa tansya ko ay mga nasa pasado 1:00 na yun ng hating gabi. Narinig ko ang marahang paglangit-ngit ng sahig kaya alam kong si Victor na yon. Marahan akong tumayo at sumilip sa pintuan ng silid. Nakita ko ang binatang marahang pinihit ang seradora at kasunod noon ay naglakad palabas ng bahay. Nang makalabas na ng bahay ang binata, ay dali-dali na rin akong naglakad at ingat na huwag makalika ng ingay. Nang sa ganun ay hindi malaman ng binata na palihim ko siyang minamanmanan at sinusundan. Dumiretso sa likuran ng bahay si Victor. Nang makalabas na nga ng bakuran sa likuran ng bahay, nakita kong para siyang hindi mapakalinon. Panay ang pagkamot niya sa braso at katawan. At pagkatapos nun, naririnig ko ang mayat mayang pagbuga niya ng malalalim na hininga na para bang asong nasusuka. Inakala kong baka may sakit lamang ang binata kaya ganun ang naging reaksyon niya. Kaya naman napagpasyan kong lapitan na sana siya. Pero noong akmang ihahakbang ko na ang mga paa ko,
may natanaw akong figura ng isang lalaking papalapit sa bintata. Pinilit kong magkubli sa malaking punong nakatumba at matamang pinagmamasdan kung ano ang gagawin nito. Nang tuluyan ng makalapit ang may kalakihang lalaki, mula sa liwanag ng buwan, kitang-kita kong nagbabaga ang mga mata niya. Nanlilimahid sa langis ang buong katawan na parabang naligo ito sa langis noon. Parabang may lahing agta yata yung lalaki. Sumama ka na sa amin, Victor. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa dalagang nagligtas sa iyo at sa pamilya niya. Wika ng lalaki na yon. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo hindi ako sasama sa inyo? Lubayan niyo na ako. Hindi ako sasama kahit paano man mangyari. Sagot ni Victor. At hindi man lamang natinag sa nakakapangilabot na nilalang na yon. Alam kong isa kayo sa dahilan kung bakit pinatay yung pamilya ko. Kaya kahit na ano man ang mangyari, hindi niyo ako mapapasunod sa gusto niyo. Wala na akong pamilya ngayon. Wala nang natira sa akin. Hindi niyo ako matatakot kahit na ano pa man ang pagbabantang gagawin niyo. Galit na sabi ng binata at naikuyom niya ang dalawang kamao. Gaano ka nakakasigurong kami nga ang dahilan? Wala kang ipinagkaiba sa mga magulang mo. Napakahunghang mo. Kahit na pinatay na ng mga tao ang pamilya mo, nanatili ka pa rin sa puder ng mga mababang uring nilalang. Lubayan niyo na ako. Kahit kailan hindi ako sasama sa inyo. Huwag ka nang babalik pa dito. Alam kong ikaw kanina yon. Pinagmamasdan mo kaming nag-uusap ni Carmela sa balkonahe. Pakiusap, lubayan mo na ako. Grabe ang takot at pagkabog ng dibdib ko habang pinagmamasdan ng dalawa. Nakita kong panay ang pag-angil ng nilalang na yon at para bang dadamba na si Victor. Sinisingala ng binatang nilalang. Dahan-dahan naman itong naglakad pa atras noon. Nang makapasok na sa masukal na talahiban ng nilalang, nakarinig na ako ng malakas na huni ng wakwak sa paligid. Kasunod nun ay ang mabilis na pagpagaspasan ng mga pakpak. Agad na nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok at ginapangan ng kilabot sa buong katawan. Nang tingnan ko ang binata, nakatayo lamang ito sa kinaroroonan at hindi ko man lang siya nakitaan ng takot sa sarili. Ilang segundo ko pang pinagmamasdan si Victor bago na pagpasyang bumalik sa loob ng bahay. Lumipas muna ang mahigit 20 minutos bago ko naramdaman ang mga yabag ng paang papasok sa loob ng bahay. Nanatili lamang akong nakatayo sa pintuan ng silid ko at pinapakiramdaman ng binata. Nang mabuksan na ni Victor ang pintuan, nakalanghap ako ng napakabahong amoy nun na sumasabay sa ihip ng hangin. Nakakasulasok ang mabahong amoy. Kamuntikan na akong masuka. Mabuti na lang at napigilan ko ang sarili. Maya-maya pa, unti-unti na ring nawala ang mabahong amoy na yon. Hanggang sa hindi ko na namalayang tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan ng gabi, pagka-uwi ko galing sa trabaho, nag-ipon ako ng lakas ng loob para kausapin ang binata. Pasado 7:00 na ng gabing yon at kaming dalawa lamang ni Victor ang nakaupo sa balkonahe. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Diretsahan ko nang tinanong si Victor kung sino ba talaga siya at kung ano ang sikreto niya. Nakita kita kagabi, Victor. May kausap na hindi tao. Pilit niyang kinukumbinsing sumama ka. Sino ka ba talaga? Natahimik si Victor. Para bang panandalian siyang nag-iisip noon. Medyo naiinis na ako ng mga sandaling yon pero pinipilit ko pa rin maging mahinahon. Sino ka ba talaga?
Tsaka ano pang hindi mo sinasabi sa akin? Tumingin ng diretso sa akin ang binata. At nang magtama nga ang mga mata naming dalawa, at maklaro ko ang figura ko sa mga mata niya. Kitang-kita ko sa replika na yun, Sir Seth. Baliktad ako doon. Bahagya akong napaatras at nagwikang, "Iisa kang aswang?" Muli na naman akong nakaramdam ng takot noon. Nag-iwas ng tingin ng binata at hindi niya na nga itinanggi pa kung ano talaga siya. Madami pa sana akong itatanong sa kanya nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang may matandang lumapit sa amin at ang taong yun ay siyang matandang nakita ko noon na palihim na nagmamasid sa bahay. "Kayong dalawa, pumasok kayo sa loob ng bahay." "Ano ho? Sino po ba kayo? Bakit niyo kami inuutosang pumasok?" "Mamaya na ako magpapaliwanag. Magsipasok na kayo sa loob." Bago pa man kami makapasok sa loob nun, narinig kong tinawag ni Victor na Mang Luis sa matanda. Magkakilala silang dalawa. Pagpasok na namin sa loob ng bahay ay nagulat pa sila lolo at lola. Magtatanong pa sana sila kung ano ang nangyari. Pero bigla na lamang kaming may narinig na kalabugan sa labas ng bahay, na para bang may nag-aaway na dalawang aso nun. May mga alulong na rin akong naririnig na halos hindi na magkamayaw pa. "Victor, panahon na para ipaghiganti mo ang pamilya mo sa mga kauri nating hindi makontento at hayok sa laman ng tao. Nasa likod mo lang ako at palaging handang aalalay sa lahat ng gagawin mo. Halika." Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong magsalita noon. Nang tingnan ko si Victor, iba na ang itsura niya. Nakakakilabot na ito. Halos hindi ko maipaliwanag kung anong klase siya. Tumayo siya ng tuwid at mabalasik na tumingin sa akin. At pagkatapos ay mabilis nang lumundag palabas ng bahay. Agaran namang sumunod ang matanda. Samantalang kami nila lolo at lola at ng kapatid ko, nakatulala na't hindi alam kung ano nga ba ang nangyayari. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga nangyayari o panaginip lamang ang lahat nun. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung uupo ba ako o ano. Pakiwari ko din ay ihing-ihi na ako, kaya naman lakas loob at dali-dali na akong tumakbo papunta sa banyo. Dahil kung paiiralin ko ang takot na nararamdaman baka maihi ako sa palda nun. Habang nasa banyo, may malakas na kumakalabog sa bubungan. Napaiktad ako at napatingala. Napapamura dahil hindi ko lubos akalaing makakaranas kami ng ganong klaseng pangyayari. Nang matapos na nga akong umihi ay bumalik na ako sa buluwagan at pasimpleng sumilip sa siwang ng bintana. Meron akong nakitang dalawang nilalang. Nagbabanggaan. Samantalang ang iba naman ay walang tigil sa pagdudumugan. Mas natuon ang atensyon ko sa dalawang nagbabanggaan gawa ng hinding-hindi ako magkakamaling ang isa sa mga yon ay ang binatang si Victor. Sa damit niya lang. Walang kahirap-hirap na dinadamba ni Victor ang nilalang. Pagkatapos ay mabilis niya yung itinapon. Lumalagapak naman sa lupa ang nilalang na tinatapon niya. Pero mabilis itong tumayo at walang ano-ano sinusunggaban naman siya pabalik. Bago pa man makasunggab ang nilalang sa binata, ay mas mabilis pa sa kidlat na nakaiwas ang binatang yon. Tapos ay walang pag-aalinlangan siya naman ang sumunggab sa nilalang. Sabay kinagat yon sa balikat. Nakita kong umangil ang nilalang at agarang itinulak ang binata. Pero bago pa man maitulak ay mabilisan ng ginilitan ni Victor ang leeg ng nilalang na yon. Hindi ito nakagalaw pagkatapos nun. Iniwan ito ni Victor. Iba naman ang hinarap ng binata. Kung ano ang ginawa niya sa una ay yun din ang kinahinatnan ng iba niya pang nakakalaban. Pigil hininga ang ginawa ko.
habang nanonood sa labanang nangyayari sa labas ng bahay. Hanggang sa walang ano-ano, unti-unting nagsipag-atrasan ang mga nilalang na kalaban ni Victor. Purong sugatan ng mga yon. Maya-maya, natapos din ang lahat. Naglakad na sila pabalik sa loob ng bahay. Umalis na rin ako mula sa pagkakasilip at lumapit sa may pintuan noon. Pagkabalik ng dalawa at pagkatapos mabuksan ni Lola ng pintuan, normal na ang mukha nila. Nakita kong may mga galo sila sa braso. Mabilis ko naman siyang nilapitan at tinanong kung ayos lamang ba siya. Doon namin napag-alamang ang aswang na nakalaban nila ay siyang dahilan kung bakit napatay ng mga tao ang pamilya ni Victor. Ang mga aswang na nakalaban nila ang siyang nagpakalat na aswang ang pamilya ng binata at sila umano ang nambibiktima sa mga sanggol, buntis at mga alagang hayop na namamatay sa karatig sityo. Kahit hindi naman talaga. At dahil doon, naging sukdulan na ang galit ng mga tao sa kanila. At yun nga, binalak patay ng buong angkan nila. Yun na ang huling gabing nakita ko si Victor, Sir Seth. Magmula noong sumama siya kay Mang Luis, hindi ko na siya muling nakita pa. Magpaganon pa man, ang karanasan na yon ay hindi ko makakalimutan. Saglit man na naging parte ng buhay namin si Victor. Kahit papano, sa kanya namin nalaman na totoo ang katulad nila.